Instant noodles. Sino ba naman ang ayaw ng instant noodles? Unang-una, napakadaling lutuin. Pwedeng emergency food. Itambak mo lang dyan sa iyong cabinet, grocery cabinet. At pag ikaw ay tinamaan ng gutom, kahit na anong oras, almusal, merienda, madaling araw, tapos samahan mo ng itlog o kaya kung may sausage ka, di ba ang sarap? Pero ito ang bad news. According to the international watchdog, food watchdog, delikado raw ang pagkain ng instant noodles. Meron silang sampler na 20 iba't ibang klase ng instant noodles sa buong mundo at tinesting nila ang sodium content. Sodium content. Ito yung parang pampalasa, pampalinamnam. Sodium. O mas kilala sa alam nyo na. Ito ay high level. Ibig sabihin, mataas para sa ordinaryong konsumo ng isang katawan ng tao sa isang araw ang sodium content. Hindi nila may alisto dahil ang noodles ay galing sa arena lamang at wala itong lasa. Kaya kailangan dagdagan nila ng pampalasa, sodium, para ito ay magkaroon ng umami at magkaroon ng chicken beef flavor at bumango at maging malinamnam. Kung hindi, para ka lang kumakain ng gaw-gaw sa iyong instant noodles. So, ang pagkakaintindi ko sa watchdog na ito, ang sabi nila ay regular consumption. Ibig sabihin araw-araw ka, 3 beses ang araw kung kumain ka nito. 'Di ba? 'Yun ang pagkakaintindi ko at hindi naman nila sinasabing itigil mo na kasi meron din namang noodles na hindi naman ganun kataas ang sodium niya. Kasi ang problema kasi yung sodium, pag ito ay nailagay na sa high heat, 'di ba? Paano ba natin lulutuin ang mga noodles kundi biglang kumukulong tubig, 'di ba? High heat. Nagche-chain react tong mga sodium na to at nagiging parang carcinogenic. Yung carcinogens, ito talagang nakaka-cause ng cancer. Mga carcinogens is mga aftermath ng pagluluto, no? Pag ikaw ay nagluto tapos naging tutong yung luto mo o nagluluto ka medyo nasunog ng konti. Yun yung mga carcinogenic materials na sinasabi nilang sunog, no? Karne, 'di ba, sa barbecue, 'di ba, sunog na kanto-kanto tapos mas gusto mo pa 'yon, 'di ba? Kasi yung mga itim-itim na 'yon, na sunog na karne, sunog na pagkain, hindi 'yun nadadigest ng katawan ng tao. Naiipon 'yun sa bituka, no? Pwede kang magkaroon ng renal infection, renal problems, pwedeng maawi sa cancer, no? Pero syempre, alam mo naman ang tao, mapagsugal. Kahit na alam nating magkokosto, nag-iisip pa rin tayo na tsamba-tsamba lang yan, no? Tsamba-tsamba o malakas ako o ganun. Kaya ang sinasabi nila, itong isang paraan, alam ko na to mas maganda yung kung gusto mong kumain talaga ng noodles, let's say twice a week, no? Kasi minsan nakakasawa din nauumay ka din, di mo naman talaga pwedeng gawin araw-araw Minsan, ang ginagawa, wag mong ibuhos lahat ng sangkap, no? Yung betchin, wag mong ibuhos lahat kasi minsan kalahati pa lang pwede na magkaroon lang ng lasa yung noodles kalahati pa lang. Tapos kung hindi mo naman matiis na hindi ibuhos lahat, wag mong ubusin yung sabaw. Ganun yung sinasabi nila kasi alam ko na yun mahuhugasan yung noodles tapos mapupunta sa sabaw yung sodium, no, yung betchin, no? So
hindi mo makakain lahat, no? Makakain mo lang talaga yung mismong noodles niya. Wala namang problema dun sa waxy coating. 'Di ba kasi yung noodles pinrito yan Tapos nagkaroon ng waxy coating para tumagal ang buhay. Ganun yung ginagawa sa noodles kaya siya naka-preserve, no? Meron siyang waxy coating na parang fat lang naman yun. Nagre-release siya ng fat parang langis o mantika, ganun. Para lang hindi siya mabulok. Tapos nakaprito, no? Kaya na-invento yun, pinrito yun So yun lang, yung betchin niya sobrang taas. Tapos ang suggestion nila, kung gusto mo talagang maging healthy yung noodles mo, lagyan mo ng gulay, no? Lagyan mo ng malunggay, lagyan mo ng yung madaling maluto, yung mga pechay o yung dahon ng sili para maging maging nutritious. Tapos eto naman, kung gusto mo, lagyan mo ng squid ball, fish ball o yung fish cake. Pero hindi naman natin masabi ang nutritional value nun no? Yung mga fish ball, no? Kasi parang preserved din yun Yun namang iba, lalagyan ng chorizo, slices ng chorizo. So yung chorizo naman is saturated fat. Pero alam ko naman di kayo nakikinig, no? Parang takam na takam pa kayo, gusto nyo kumain ngayon ng noodles. Alam ko na yan. Kung gusto nyo, lagyan nyo ng itlog, no? Habang maluluto na yung noodles, lagyan nyo ng isang itlog. Tapos wag nyo lutuin ng husto yung itlog, no? Yung ano lang, yung katamtaman lang, no? Yung parang, yung pula ano pa, hindi pa buo. Parang sabaw pa, di ba? Ang sarap nun. So, yun lang naman ang warning nila. Yung betchin ng instant noodles. Ako hanggang ngayon sabi nga nila bawal sa may high blood dahil nga artificial and ako high blood ako pero kumakain ako lagi niyan, lalo na pag emergency kasi minsan ginagawa ko na yung dinner or breakfast, no, nilalagyan ko lang ng malunggay kasi may malunggay naman kami sa bakuran, tapos 1 egg. Alam niyo naman yung 1 egg is packed with nutrition na rin yung isang itlog maraming. Minsan nga sa maghapon almusal ko isang nilagang itlog hanggang hapon na yun, hanggang 4 PM na yun. Hindi na ako kakain. 1 egg and coffee lang. I-try nyo Tataka din ako bakit kinakaya ng katawan yung ganun. Hindi naman ako nagugutom, no? Pero try nyo kung gusto nyo ng, kasi maganda raw sabi, healthy rin daw sa katawan nyo nagfa-fasting ka. Kahit hindi ka nagpapakagutom ang fasting hindi yun nagpapakamatay sa gutom, magkaiba yun. Yung fasting parang tinitipid mo lang yung intake ng food, intake ng katawan para magamit niya yung mga reserve fat mo sa katawan, kasi mga bilbil na yan sa kailan mo gagamitin yan, di ba? Reserve fat yan nangyari kasi pag sobrang kain mo, kain ka ng kain, hindi na kailangan ng katawan yung energy. Gagawin niyang bilbil. Gagawin niyang bilbil yan. Tapos magagamit mo lang yung bilbil na yan pagka nagutom ka. Halimbawa, umakyat ka ng bundok, naubusan ka ng pagkain, dyan mo magagamit yung bilbil na yan. Kaso, kung wala ka naman balak sa kahit sa panaginip na umakyat ng bundok, di yung bilbil na yan, hindi yan magagamit hanggang sa huli, no? Hanggang sa pagtanda mo, hindi mo magagamit yung bilbil na yan, na reserve fat, reserve food. So, mangyayari, magiging useless yan. Buhat-buhat mo lang yung bilbil mo nang walang saysay, no? Usually, sabi nga nila, yung sa mga plane crash, yung mga nagsusurvive, yung mga mabilbil. Yung mga slim, 1 linggo pa lang patay na dahil walang pagkain. Pero yung mga mabilbil, may baon nasa tiyan, di ba? Yun ang gamit ng bilbil, kaya pagka hindi nyo ginamit yan. Tsaka yung taba sa ilalim ng baba. O yun, sinasabi lang nila na yung instant noodles kainin nyo na in moderation kasi ang instant noodles pinakamura, di ba? Sadly pagka naghihirap yung pamilya, no, makikita mo
Isa, dalawang noodles, no? Tapos dadamihan ng sabaw. Tapos kanin, yun na, that's it. Araw-araw yun, araw-araw. Maaaring yung mga mayayaman dyan, yung mga silver spoon, no? Hindi nyo maintindihan yun. Pero sa mahihirap talagang araw-araw yan. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Minsan kakain lang sila isang beses ang araw, noodles pa na napakaraming sabaw, no? So magkaiba talaga ang buhay ng mayaman sa mahirap, langit at lupa. Kaya yun din ang dahilan kung bakit pag may lumalapit sa kanilang politiko, wala silang magawa. Kailangan nilang to bite the bullet kasi para naman guminhawa sila. Umiwas naman sila sa noodles kahit panandalian lang, no? So yan, nabalitaan ko yan pero hindi naman din ako na-alarma kasi nga yun nga, yung betchin pa rin ang issue. So easy lang sa instant noodles. Peace.